FNI closed at 2.24 yesterday. Meron po tayong pagbaba na 0.44% sa kanya from its previous closing price na 2.25. Umabot po tayo hanggang 2.29. Trades natin 568 and net foreign yesterday was 1.89 million so far. 3 consecutive trading days na po natin kahapon na merong magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni FNI, meron po tayong resistance around 2.22 area and then support around 2.06 area. So it's noticeable po na meron tayo ditong 5 candlesticks na tinatry i-break itong 2.22 pero per our last candlestick is that meron po tayong rejection na nakikita dito. And if we are going to check our momentum, currently, nandito po tayo nagtitrade sa 70 ngayon. We are near the overbought area and then yung blue line naman dito sa ating stochastics is nasa ibabaw or nag-flat sila dito ng red line. So, since meron tayong price rejection na nakikita dito and then naka-flat line itong si blue line and red line natin, it could be na mag-drop itong si blue line dito kasi nga po medyo mahirap or malakas yung resistance natin dito sa 2.24 area. So, we are speculating that by resuming the market tomorrow, we can see yung candlestick natin below dito sa ating 2.22 area na kanyang resistance as of the moment. Although, nakikita naman natin that we are trading above the moving average 9 and yun nga, medyo nasa ibabaw tayo ng moving average 9 so medyo may pullback tayo makikita sa kanya. And ang inaasahan po natin mangyayari sa kanya by resuming on Wednesday or tomorrow, dito natin makikita yung candlestick. And then, so far, nakita rin natin na mahina rin yung volume dito kay FNI. So, dito nga sa stochastics natin, wala tayo sa overbought area. That's why meron din tayong nakikita sa kanyang weakness. So, parang may mga lower highs tayong nakikita. So, we can speculate that within the week, baka makita natin yung mga candlestick natin na magti-trade in between 2.06 to 2.22. Kasi so far, dito po sa history ni FNI, parang maximum niya yung 4 candlesticks na parang mag-hold on a certain area and then babasagin niya na yung resistance. Pero so far, yung ginagawa niya po ngayon, meron tayong 5 candlesticks and then rejection pa po yung huling candlestick natin sa kanya. So more likely, medyo matibay po itong resistance na to. So we are speculating that pwedeng mabutas natin itong moving average 9 natin at umabot po yung ating price maximum ng 2.06 dito kay FNI. Pero hindi pa naman siya reversal. Meron nga lang tayong weakness na makikita sa kanya. So, pwede tayong mag-form dito ngayon kay FNI ng parang mga lower highs na makikita natin sa kanya. So, beginning nung November 25. So, yun. Unfortunately, baka makita muna tayo ng consolidation dito kay FNI on or below 2.06. So, check niyo po maigi yung magiging options natin dito kay FNI, especially kapag meron ka pong share sa kanya. And kung gusto niyo naman po pumasok dito kay FNI, medyo i-observe niyo muna. Matinding resistance itong nakikita natin. And then, may weakness tayong nakikita. So, mas maganda kung sa mas mababa niyo siya makuha. Hopefully, below dito sa 2.06 para mas maging profitable kayo. Kasi meron din tayong parang trend channel na sinusundan sa kanya. So, we are speculating na bababa dito yung ating mga candlesticks. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay FNI. Emperador close at 10.06 kahapon. Meron po tayong pagtaas na 0.40% sa kanya from its previous closing price na 10.02. Trades natin 283 and net foreign na positive 421,000. So, checking our net foreign indicator, kahapon po yung ating second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Emperador, meron po tayong resistance around 10.10 area and support around 10.04 area. Medyo mag-zoom out lang tayo para mas makita natin mabuti ito si Emperador kasi so far, medyo napakabagal ng galaw ni Emperador. Medyo matagal na siyang nagko-consolidate. So, dito sa area na to, nakikita natin yung buntot nyo maabot dito. So, meron tayong range 9.79 hanggang 10.10.
So kung titingnan po natin itong consolidation natin dito kay Emperador, we can say na hanggang kahapon po medyo 76 bars or 115 days na po tayong calendar days na po tayong parang nagko-consolidate dito kay Emperador. So medyo mahina po yung galaw niya. Nakikita naman natin dito sa ating stochastics na pumapalo siya dito sa ating overbought area, pero pagkatapos nun bigla rin siyang bumababa dito papunta sa oversold area natin. So medyo i-mirror natin siya, medyo lakihan natin tong stochastics para mas makita natin siya maigi. So makikita natin, meron tayo dito parang trend line na drawing sa kanya. Makikita natin na nung nag-overbought siya, umabot siya dito sa level ng 95 na pupuntahan niya po itong parang end ng ating trend line sa kanya. And then kapag nagdi-dip po siya, pupunta siya dito sa ating sa ilalim ng ating trend line. So parang ganun yung nangyayari sa kanya, pero medyo napakabagal pa rin and parang napakaliit lang ng ating parang trading range sa kanya. Kasi kung susukatin natin siya from this high to this high, medyo 2% lang. Medyo lakihan pa natin siya. Medyo 3% lang yung nakikita natin sa kanya. So may pataas naman tayo nakikita sa kanya pero mabagal, and then at the same time, yung parang magiging gain natin dito kay Emperador is parang hindi siya ganun kasulit. Kasi nga po, tinignan na rin natin, 76 bars, 76 trading days or 115 calendar days. Medyo parang hindi sulit mag-trade kung trading yung gagawin natin dito kay Emperador. Pero so far, if we are going to read the indicators that we have, meron po tayong, again, support na around 10.04 and then resistance around 10.10 area. And then dito sa ating stochastics, wala po tayo sa overbought, nandito tayo sa 73, pero nakikita natin na pataas yung ginagawa ng ating momentum. So may mga ilang buyers po tayong pumupunta dito kay Emperador. So we are speculating na itong area na 10.04 will now be our support. It's strong kasi based on our momentum, pataas po tayo. And more likely, there is a chance na makarating tayo dito sa 10.10 area or even break this area. There's a high possibility na ma-break natin to 10.10, but I just don't know if we are going to do that by Wednesday. If not by Wednesday, maybe Thursday or Friday. Then, after that, we're going to challenge itong 10.18 area. And by that time, kapag po mangyayari yun, mabasag na natin itong 10.10, makikita natin itong ating stochastics pupunta na po ulit dito sa ating 95 or parang peak dito sa ating momentum. So we are just speculating na maximum, kung may hawak po kayong shares ngayon dito kay Emperador, akit po siya dito sa bandang 10.17 area. So kung meron po kayo ditong shares and then kung plano nyo mag-trade dito, medyo mababa lang din, 3% pa lang din. So far, ito naman si Emperador is actually nagko-consolidate pa rin as of the moment kasi yung ating moving average 9 and moving average 20 is almost flat. Pero hindi naman naka-cross down yung ating moving average 9. So long consolidation po talaga yung nakikita natin dito kay Emperador na going up. Consolidation going up po siya. So medyo mabagal po ulit. May weakness lang po yung nakikita natin dito kay Emperador, mabababa yung volume. And then yung parang levels niya is mabagal lang din. So kung ang habol po natin is trading, maybe Emperador is not yet good at this time since mabagal nga po yung nakikita natin. But then again, it would still depend on you and depend on the trading plan that you have. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Emperador. DMC closed today or closed yesterday at 6.03. Meron po tayong pagtaas na 4.51% sa kanya from its previous closing price na 577. Meron po tayong trades na more than 2,000 and net foreign na positive 38.79 million. Checking our net foreign indicator, napakaganda po ng support na nakikita natin dito. Puro millions and puro almost double digits yung nakikita natin sa kanya. So napakaganda po ng support ng ating mga foreign investors dito kay DMC. Dito po sa chart ni DMC, meron po tayong nakikita ang resistance around 6.03 area.
and then support around 5.76 area. So napakaganda po ng candlestick na ginawa natin sa kanya nung Monday. And then kung checkin po natin yung ating momentum, we are trading here in the overbought area. So kahit po medyo maliliit yung mga volume na nakikita natin dito, pero kung titingnan po natin itong stochastics, more on buyers po yung pinapakita ng ating mga indicator. So having said that, there is a high chance or high probability na mabasag po natin itong 6.03 and gagawin na po natin itong support by resuming tomorrow, and then we are now going dito sa ating 6.23. Dito po sa ating mga moving average, may kita po natin na nag-consolidate tayo dito sa time na to. So check lang natin kung gaano siya kahaba. From this time hanggang candlestick niya nung December 4, meron tayong parang 12 bars or 12 trading days, 17 calendar days na nag-consolidate dito kay DMCI, and then nagkaroon na nga po tayo ng parang breakout sa kanya. So tinapos na po natin itong ating consolidation, and then lumipad po yung ating candlestick palayo dito sa ating moving average 9. So having said that, there is a good chance na mabasag natin itong 6.23 and even itong 6.23. We just don't know kung babasagin po natin itong 6.23 by this week kasi meron na lang tayong 3 trading days, pero hopefully by next week magawa natin siya. That is because dito po sa ating momentum, nagtatrade po tayo in the overbought area, so marami po tayong buyers na ino-observe sa kanya. So again po, kahit po maliliit yung mga volume, pero more on buying volume na yung nakikita natin sa kanya. So the more na meron tayong mga buying volume kahit ganyang kaliit, meron tayong pag-akyat na makikita dito kay DMCI. So sa may mga hawak pong shares dito kay DMCI, there's a good chance mabreak itong 6.03 and also good chance na mabreak itong 6.23 for as long as nagtitrade po tayo dito sa ating overbought area. Sa mga gusto pong pumasok dito kay DMCI, I suggest mas maganda kung paabutin nyo muna itong ating stochastics dito sa ating 80 kasi it looks like nasa kabababa lang natin from the peak na 100. Currently nandito tayo sa 95 level area. So mas maganda kung makuha natin yung price na dumidikit dito sa 80. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay DMC. Euro closed at 2.60 yesterday. Meron po tayong pagbaba na 0.38% sa kanya from its previous closing price na 2.61. Meron po tayong trades na 225, net foreign na 418,000 in the positive. Checking our net foreign indicator from December 1st hanggang December 7, maganda po yung support na nakikita natin coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Euro, meron po tayong resistance around 2.65 area and then support around 2.53 area. It's also noticeable na meron po tayong ginagawang mga lower highs dito currently sa chart po ni Euro, and then may kita po natin na yung mga volume nga po natin is nagdi-diminish din. So may mga weakness tayo nakikita sa kanya. So maliliit na volume na nga po yung nakikita natin, then mostly mga selling volume po. So puro weakness po yung nakikita natin sa kanya as of the moment. And dito sa ating momentum, sa ating stochastics, if we are going to check it, we are currently trading dito sa 48, and it's also noticeable yung ating blue line dito is nakakross sa ating red line. Normally po, kapag po strong or maganda yung takbo ng ating momentum, kagaya po dito sa mga area na to, nasa ibabaw po yung ating blue line. So more on weakness yung nakikita natin dito kay Euro, and right now, meron po tayong parang consolidation na nakikita sa kanya. Currently, kung iusog natin to dito, simula dito sa candlestick na to noong November 25, meron na tayong parang 7 bars or 7 trading days, 12 calendar days na nagko-consolidate dito between 2.53 to 2.65. So napaabagal po ng galaw ni Euro. Nagba-bounce back lang po tayo dito sa ating support and resistance dahil nga po may weakness tayo. And nagtitrade tayo dito sa 47, more on the side ng oversold area. So kung may hawak po kayong shares dito kay Euro, unfortunately medyo mabagal yung nakikita natin sa kanya, and we don't know how long tayo magko-consolidate dito sa area na to bago tayo magkaroon ng bounce back sa kanya. So sa may mga gusto ring pumasok dito kay Euro,
or mag-add up, nakikita natin ngayon na nababasag na itong ating moving average 9. I suggest medyo hintayin nyo muna magdikit itong si moving average 9 and moving average 20 natin kasi we are speculating na mangyayari yon due to the weakness na nakikita natin. And once na na-pierce na po ng ating mga candlestick itong moving average 20, I think that's the best price na pwede nyo makuha itong si euro para after ng consolidation niya is mas maging profitable kayo sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay euro. APX closed at 1.80 yesterday. May pagbaba po tayo na 2.70% sa kanya. From its previous closing price na 1.85, umakyat po tayo hanggang 1.86. Trades natin 665 and net foreign na negative 350,000. So far, medyo hindi po maganda yung support na nakikita natin from the foreign investors from November 26 except December 3 hanggang December 7 po. Puro red yung nakikita natin dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni APX, meron po tayong resistance around 1.91 area and then support around 1.80 area. And very noticeable po yung ating strong resistance dito around 2.30 area na ginawa po natin na October 16. And from that time, puro lower highs na po yung nakikita natin dito kay APX. So more on weakness din po yung nakikita natin dito sa chart niya as of the moment, and then you can observe na nasa ilalim po itong ating moving average 9, moving average 20. And ngayon, para silang nag-flatline, nag-a-attempt po mabasagin ito ni moving average 9 or may baba ulit si moving average 9 dito. Kaya lang, because of these two candlesticks, it shows na mahina pa rin po siya. That's why mag-i-stay pa rin po sa ilalim ni moving average 20, itong ating purple line na si moving average 9. Checking our momentum dito sa ating stochastics, yung blue line natin is naka-cross down din sa ating red line, and currently nandito tayo sa 37, more on the side ni oversold area. And pansinin din po natin itong ating volume, maliliit lang po, and then more on selling volume din yung nakikita natin dito kay APX. So if we are going to try to measure kung gaano na po tayo katagal na parang nagko-consolidate dito kay APX, meron tayong parang 31 bars or 31 trading days or equivalent ng 48 calendar days. So almost 2 months or 31 trading days na nga po tayo dito kay APX. So medyo weak po talaga yung nakikita natin dito kay APX as of the moment. So kung may hawak kayong share sa kanya, medyo nagko-consolidate siya and medyo matagal din nga po yung consolidation na nakikita natin. And we don't know yet kung kailan po ito mag-bounce back. Especially, nakita po natin yung result upon reaching tong 1.91 na strong resistance din po ito. So we are speculating na bababa po yung candlesticks natin dito sa ating parang trend line na drawing sa kanya. So meron tayong malaking trading channel sa kanya. So we are more on speculation na bababa dito yung ating mga candlesticks because of the weakness na nakikita natin sa kanya. So sa may mga gusto rin pumasok dito kay APX or gustong kumuha ng shares, hintayin nyo po muna bumaba yung ating mga candlesticks near dito sa ating trend channel. Siguro ang pinaka-most is 1.68 area kasi kapag sumabay tayo dito, maiipit lang tayo kasi more on consolidation siya heading towards down. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay APX. JFC closed at 209 yesterday. Meron po tayong pagtaas na 1.26% sa kanya from its previous closing price na 206.40. And trades po natin more than 5,200 and net foreign na positive 24.84 million from December 2nd hanggang December 7 po. Kung titingnan po natin, napakaganda po ng support ng ating mga foreign investors. So almost 2 digits po lagi in the million yung pumapasok dito para kay JFC. Dito po sa chart ni JFC, meron po tayong resistance dito around 209 area and then support around 201 peso area. So last time po na nire-review natin itong si JFC, we have highlighted na meron po tayong parang nakitang swing low dito kay JFC kung saan nag-trade po tayo below the moving average 9 and even broke down itong ating moving average 20 dito sa ating blue line. If we are going to check that in our momentum, that was the time na napunta po tayo dito sa ating oversold area. So yung pinakamababa natin is 0.4
14. Pero kung mapapansin po natin, hindi siya ganun katagal nag-consolidate. So kumpara dito sa mga ibang stocks na nire-review natin, it takes like at least a month na nagko-consolidate kapag bumababa tayo dito sa ating oversold area. Dito kay Jollibee, napakarami pong supporters niya. Once na nung nag-dip siya dito sa ating oversold, then tuloy-tuloy po yung pag-breakout niya. So dito siya nagkaroon ng breakout. And then ngayon po is nagtitrade na po ulit tayo above the moving average 9. And dito nga po sa ating momentum, lumampas na po tayo sa 80. And nagtitrade tayo ngayon dito sa 100. So very strong momentum po yung nakikita natin sa kanya. And napakarami po nating buying volume nung nagkaroon na po tayo ng parang breakout dito kay JFC. So since nagtitrade po tayo sa overbought area, more on buyers po yung ine-speculate natin dito kay JFC. So step by step, tinatry po natin basagin itong 209. And kahit po nasa overbought area tayo, there is a good chance na by Wednesday is mabasag natin itong 209 area. And then we're going to reach the 216. And I think meron pa rin magandang chance na mabasag natin itong 216 kasi napakalakas po ng ating momentum or support ng ating mga buyers dito kay JFC as of the moment. So kung makikita po natin, itong mga candlestick natin is maliliit lang. So nako-compress na po yan kasama ng ating mga sellers pero more on buyers yung nananalo. So step by step, nire-reach po natin and binabasag ito. So we are more on speculating that by tomorrow, mababasag po natin itong 209. And if not on Friday or within the week, mabasag itong 216. By next week, there is a good chance na mabasag natin itong 216. So for me, as long as we are trading here in the overbought area, it means na marami tayong supporters or buyers dito kay JFC. Kaya patuloy yung pagtaas nating ma-observe sa kanya. The only time na parang mag-consolidate or meron tayong weakness na makikita dito kay JFC is yun na nga, pag bumaba na tayo dito sa ating parang overbought area. So sa may mga hawak pong shares dito kay JFC, you have an option to hold it. Maganda yung momentum na ginagawa niya. Sa mga gusto pong pumasok kay JFC, baka makita nyo pa po yung buntot ni JFC dito below the 209. That would be the best area na makuha natin ito si JFC just in case. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay JFC. Bloomberry closed yesterday at 8.63. Meron po tayong pagtaas sa kanya na 0.94% from its previous closing price na 8.55. Trades po natin more than 2,800 and net foreign na negative 4.6 million from December 2nd. Up until yesterday, puro millions po yung lumalabas dito kay Bloom. And unfortunately, almost 2 digits din po yung in the millions yung lumalabas dito kay Bloom. So right now, hindi po maganda yung support na nakikita natin from the foreign investors. Dito po sa chart ni Bloom, meron pa rin po tayong ino-observe na resistance around 8.90 area and then support around 8.54 area so far. Meron na po tayong parang 17 calendar days or half of the month or 10 trading days na nagtitrade dito between support and resistance. Checking our stochastics, medyo hindi po maganda yung ating momentum. We are currently at the 59 or 60. More on the overbought area naman, pero may weakness pa rin po tayo na observe kasi nga po napaka-strong nitong resistance na to. So, syempre, yung ibang may hawak po dito kay Bloom, syempre 17 days na nga po, medyo nag-iisip sila, maybe nagsisell na po sila ng ibang shares nila. That's why nakakita tayo ng weakness sa kanya. And if we are going to observe, ito pong ating moving average 9, medyo yumuyuko po siya pababa and medyo nagdidikit na po itong ating moving average 20 and moving average 9. Unfortunately, since strong po itong ating resistance, pwede tayong gumuhit dito ng parang ating mga lower highs. And then, pwede nating ma-observe itong si Bloom, yung mga candlestick ni Bloom na bumasag pababa dito sa ating 8.60 na support. And then, from that time, magko-consolidate pa rin. Tuloy pa rin po yung consolidation natin pero hindi po natin alam until when, kailan tayo magba-bounce back dito kay Bloom. So, more on patience po yung kailangan natin dito kay Bloom in case meron kayong hawak na shares. And in case na gusto nyo pong pumasok dito kay Bloom, I suggest medyo hintayin nyo muna magdikit itong ating
moving average 9 and moving average 20, wherein ma-observe nyo yung ating mga candlestick o yung price niya na mababasag pababa itong support. So maybe baka umabot pa po siya dito hanggang 8.45 yung mga buntot kasi nga po meron na tayo ditong weakness na nakikita sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Bloom. IRC closed at 1.59 yesterday. May pagbaba po tayong 1.85% sa kanya from its previous closing price na 1.62 as well as yung high niya kahapon 1.62 din. Trades natin 279 and net foreign na positive 510,000. So we have 3 consecutive trading days na meron pong support coming from the foreign investors para dito kay IRC. Dito po kay IRC, meron na po tayong resistance ngayon around 1.64 area and then support around 1.54 area. So the last time na nireview po natin siya, nandito pa po tayo banda sa 1.64 na support. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung weakness na ginawa ng ating mga candlesticks. So now, it clearly shows meron po tayong nakita mga lower highs dito kay IRC as of the moment. Using lang natin yung chart natin. So from this high, noong gumawa tayo noong November 24 up until kahapon, puro lower highs po yung na-observe natin sa kanya. And yung space between moving average 20 and moving average 9 is lumiliit. If we are going to observe habang ginagawa po natin itong uptrend na to, medyo may space pa tayo between moving average 20 pero ngayon is nagdidikit po sila. And selling candlestick pa po yung nakita natin dito. So meaning to say, upon reaching 1.62, meron tayong price rejection sa kanya. Dito po sa ating stochastics, we are now trading near the oversold area. More on the sellers po yung nakikita natin sa kanya. May mga buying tayong nakikita pero thereafter naman is nagkakaroon ng panibagong selling volume. So we are speculating itong si IRC na pwede pa pong bumaba dito around 1.54 or pwede pa nga siya magkaroon ng buntot hanggang dito 1.50 since may mga lower highs tayo nakikita sa kanya. So pretty much meron tayong consolidation, long consolidation na na-observe sa kanya. Kasi kung isasama natin to from this time November 9 hanggang kahapon, meron tayong 28 days na nagtitrade ng support dito sa 1.54 tas may high lang na 1.74. So, we are not speculating naman na bumaba pa si IRC dito sa 1.40. Though, pwede siya magkaroon ng buntot nga po dito sa 1.50 area din. So, meron tayong long consolidation na nakikita sa kanya. So, unfortunately, yung strong momentum na ginawa natin, hindi na po natin siya ipagpapatuloy. Magkakaroon muna tayo ng consolidation sa kanila, dito sa kanya. We just don't know yet kailan siya magkakaroon ng bounce back kasi more on pag-diminish ng volume yung nakikita natin sa kanya. And hindi pa siya nakakaangat dito sa ating oversold area. So sa may mahawak pong shares kay IRC, apparently meron tayong nakikitang long consolidation sa kanya. And then sa may mga gusto pong pumasok dito kay IRC, observe nyo muna, much better kung bandang 1.50 or below 1.54 kayo makakuha sa kanya kasi long consolidation yung in-anticipate natin. So mas maganda makaposition kayo sa pinakamagandang presyo. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay IRC.